Now, back to Tutok Tulfo dito sa TV5. Nakatatak na sa kasaysayan ng Cebu ang pag-usbong ng relihiyong Kristyanismo. Pero di tulad ng banal na kasaysayan, may mga kasalanang hindi basta-basta maaring iwan sa nakaraan. Mahigit 10 taon nang trabahante ng kapitan ng Barangay Kapyoan sa bayan ng Argao. Ang 43 anyos na si Carlito Nazara o mas kilala bilang Lito. Bukod sa masipag, kilala rin siyang palabiro at malambing. Joker din eh. Siya ang aming pulutan pag may inom-inom. Minsan maghubad siya. Iba pang mga gawin na katawanan. Kahit sinong mga mayroong asawa, sabihan niya, I love you. Pero ang kilalang mabuti, di mo raw gugustuhing makaaway. Mayroon siyang napatay na brother-in-law niya. Inimpok lang niya ang mga nangyari kasi abusado ang tao na pinatay niya. Ang mabagsik niyang mga kamay, menor de edad pa lang siya noong unang nakatuklaw. Gumanti siya. Ang sabi niya kapag lumaki ako, kapatayin kita. At totoo yan, buhat yun niya. Pinugutan niya ng liog. Dahil mura pang isip ni Lito, pinili na lang ng pamilyang magparaya at huwag na lang magreklamo. Makalipas ang 3 dekada, tila muling bumabalik kay Carlito ang mansanang malagim na pangyayari. Ang mabangis niyang pag-uugali na bitbit niya hanggang paglaki. Kasi ang ibang mga tao dito kasama sa inom, yan ang sinasabi, papatayin tika. Yan ang sabi niya. Kasi mayroon na siyang nagawa nga krimen. Kaya't hindi raw naging maganda sa pandinig ng ilang kabarangay ang kanyang mga biro. Lalo na ang magkapatid na Antonio at Emilio Solis. Sinabihan ang dalawang suspect, kaliit ninyo, mga Solis, papatayin tamo. At nito ngang ika-18 ng Mayo, bandang alas 4 ng hapon, ang mga biro ni Lito tila siya ang lintik na tinamaan. Natagpuan ang kanyang katawan na tadtad ng saksak at pugot ang ulo sa likod bahay ni Kapitan. Nakuha pang isang kalan sa kahoy bago pugutan at ihagis sa di kalayuan. Naka-receive yung desk officer namin ng mayroong hacking incident alarm doon sa Barangay Kapioan. Initial investigation po. Yung biktima po si Carlito Nazara, nasa kanilang bahay po, nagpahinga ng mga oras na yon. Inakyat po nung dalawang magkapatid na si Antonio at si Emilio Solis, armado ng yung tawag namin dito, locally called is Lagaraw. Una raw pinagbantaan ni Lito ng masama ang magkapatid na Antonio at Emilio Solis. Pinagtataga yung nakahiga. Sabi nila, matagal na silang pinagbabantaan ng taong yon. Kaya pinagplanuhan nila, pinagbabantaan sila. Ayon sa doktor na sumuri ng bangkay, buhay pa ang biktima ng pugutan nito ng ulo. Yung postmortem examination shows na mayroong maraming wounds ang natamo ng biktima. May defense wounds sa kaliwa at sa kanang braso. Yung pinakamalala yung pagpugot ng ulo kasi totally separated daw rin ang ulo. Yung edges na sa pagputol, hindi clean cut. Yung wounds mayroon pang mga vital reactions. Kasong murder o paglabag sa Article 248 ng Revised Penal Code ang kakaharapin ng magkapatid na salarin. Kinukuha natin ng murder yung dalawang yun kasi kita naman mayroong pagplano, mayroong mga aggravating circumstances. On the parts nangyari nung sa tataga nila doon sa asawa or ng live-in partner, ang i-file po natin dyan ay frustrated murder. Pero giit ng dalawa, ginabayan lang daw sila ng sariling katwiran. Lasing siya eh. Malasing siya. Yan ang sinabi niya sa amin. Tayo niya kami. Siya, may kasalanan na nagawa. Nakapulong na siya ng ulong tao. Sinungahan namin siya. Tinutulon siya namin ng ulo. Nahimo na ako isod mo kayo kami maundan niya.
Ikunento rin nila sa amin ang buong pangyayari noong ika-18 ng Mayo. Ano na to eh, ngayon na iya mangi agit na sad nga. Karon ko na siya tatyon. Mao to nga init ang ulo, igamis ba uli init sa kay adlaw, bukal ang dugo. Ano na ping duha nga. Amo lang nahan sa lasbing nga kami mo patay niya nga pamilyado mi. Gate ng magkapatid, tama lang daw ang kinasadlakan ni Lito. Pusin na namin ang buhay niya kay pag nabuhay, kami ang papatay niya. Dapat lang. Wala sa ating kamay maningil ng kasalanan ng iba, lalong-lalo na kung dahas ang gagamiting pambayad sa kasalanan. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko dahil misyon ko ang sagot sa maliit o malaking problema. Ako si Erwin Tulfo at kami ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. At ito ang tatak ng totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan na Tutok Tulfo.